Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po, umaga ako ngayon nag-vlog dahil day off po namin. Sa loob ng 2 buwan ay nakatikim din ng day off. Kaya maaga po ang ating vlog ngayon. At ang oras po ay 7:15 ng umaga. At yung araw po ay nakasalubong sa atin ngayon. So, muli, kumusta kayo lahat? At nagpapatuloy po tayo sa salita ng Diyos. Huwag po tayong titigil na ang salita ng Diyos ay laging nagpapaalala sa atin. Kung ang pamilya natin nakakalimot na, ay andito po ang Blessed Farmer TV na hindi magsasawa na magbigay araw-araw ng paalala ng bumula sa salita ng Diyos. So, ang topic po natin ngayon ay patungkol sa treasure, kayamanan. Magandang usapin po ito. Kung gusto po ninyong balikan at reviewin ang mga upload video na ito, ay i-search nyo lang po yung Blessed Farmer TV at makikita nyo na po doon. So ngayon ang ating pag-usapan ay patungkol nga sa treasure. Ito ay learn to live yourself in giving true treasure. Ayan mga kapatid, paano kaya natin ito may apply sa buhay natin na hindi tayo nakakalabag sa kagustuhan ng Diyos? Mamuhay tayo ng may pagbibigay sa pamamagitan ng ating mga kayamanan o tinatangkilik. At hindi lamang po literal na kayamanan o material ang dapat nating ibahagi sa atin, kapwa at sa lahat ng nangangailangan, kung hindi maging ang spiritual na aspeto. Kaya tingnan po natin kung ano ang maitutulong ng ating video na ito. So sa Mateo chapter 6 verses 9 to 21, ganito ang sinasabi: ang kayamanan sa langit, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang, walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ito yung napakagandang paalala sa atin. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Kung ang kayamanan mo ay gagamitin mo ito sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, busilak ang iyong puso. Tiyak pagpapalain ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon Diyos. Puproteksyonan ka niya. Pero kung ang kayamanan mo ay nagdudulot ng sakit ng ulo, sakit ng lipunan, sakit ng simbahan, at sakit ng damdamin ng Panginoon, mga kapatid, walang iba kung hindi alam natin ang patutunguhan natin. Kaya may mga panahon pa tayo. Napakaganda ng lugar dito ngayon sa Saudi Arabia. Alam nyo po, ang klima dito sa Jeddah ay parang sa Pilipinas lang. Napunta rin po ako ng Dammam. Ito ay Saudi Arabia din. Dammam, ito mga city ng Saudi. Dammam, ng malalaking city, at saka Riyadh, at saka ito pong Jeddah. So ang Dammam po ay pag panahon ng tag-init, sobrang init. Talagang hindi ka makakatiis sa labas. Ganon din sa Riyadh. Pero dito po sa Jeddah ay parang Pilipinas lang din po. Ganon din sa taglamig. Sa panahon na taglamig sa Dammam at saka sa Riyadh ay sobrang lamig. 3 jacket ang naisusuot ko doon. Pero dito sa Jeddah, pang-4 na taon ko na, ay 1 jacket lang. Enough na. Okay na. So, kaya mas marami nagpupunta rito sa Jeddah na gustong magtrabaho dito dahil yung panahon hindi ka masyadong maninibago. Kasi parang Pilipinas lang din po. Okay, tuloy po natin. So, kaya ang sabi rito, ang kayamanan sa banal na kasulatan, ito ang binabanggit ay nangangahulugan sa pag-iimpok o pagtitipon sa isang storehouse o tinatawag na kamalig, kayamanan ng mais. Ito po yung ayon sa Biblia, alak na ginawa nilang prutas, na ginawa nilang alak, langis na pangunahing
sangkap nila dun sa paggawa ng mga kubos, ginto, pilak, tanso. Siyempre, ang kayamanan ay matatagpuan sa lahat. Ang hangin, pero yung nyebe, hindi matatagpuan sa Pilipinas yan. So, yung ulan, matatagpuan sa Pilipinas. Ang dami nga. Hanggang ngayon, baha pa nga. So, ang tubig, marami pa na kayamanan. At ito ay galing sa yaman ng Diyos. Ang tanong natin, ang mga ibang nabanggit ba natin dito, maliban sa hangin, hindi naman natin na-share sa iba yan. Kung hindi, yan ay nilikha ng Panginoon Diyos. Ang ulan, minsan ayaw nga ng ulan pero sa magsasaka gusto nila ito. Doon sa mga natutuyo na mga bukirin, gusto nila yan. So, ganun din, ay kailangan gamitin natin ang ating pagbibigay sa pamamagitan ng mga kayamanan. So, kung mayroong mga nangangailangan ng tulong, kapatid, nakapokus ako sa pagbibigay. Huwag nating i-entertain muna yung pagtatanggap dahil gusto natin yung kayamanan na nasa atin. Mga kapatid, ibahagi po natin. Hindi mo na kailangan maging milyonaryo para ikaw ay makipag-share, magbahagi sa iba. Dahil gagamitin natin ng tama kung ano meron tayo. Mas masarap tumulong, mga kapatid, yung out of budget, yung wala sa budget mo, tapos merong nangailangan sa iyo, magkakaloob ka. Hindi natin sinasabi kung magkanong amount ito, pero ito ay nanggaling sa kaibuturan ng puso mo dahil ito ay hindi sobra. Kung hindi, ito ay talagang may effort ka. So kasi po, pag magbibigay tayo at kung sobra lang ito, baliwala lang sa iyo. Okay lang yan, barya-barya lang yan sa iyo. Pero kung yung ipagkakaloob mo ay talagang single amount lang at napakahalaga rin ito sa iyo, yun po ang napakasarap na damhin, ang pagkakaloob na ito. Yun po ang gusto ng ating Panginoon Diyos. Huwag tayong magkakaloob ng sobra lang sa atin. Kung hindi, magkaloob ka yung galing sa puso mo at walang amount ito. At sinasabi ko nga, out of budget. Ibig sabihin, talaga namang kukurot ka sa iyong bulsa na minsan iisipin mo, pambili ko na ng tanghalian ito ng aking pamilya, ibibigay ko ba? Pero hindi dahil tayo nakakilala sa Diyos at kailangan niya mamuhay tayo na mayroong pagbibigay sa pamamagitan ng ating mga tinatangkilik. So, hindi lang yon. Kailangan magkakaloob tayo. Dalawang bagay po ito, material at spiritual. Una, yung material, yung nabanggit ko, kung anong mayroon ka o meron ka mga anong possession, meron ka, ay pwede mong ipagkaloob doon sa mga nangangailangan. At mga kapatid, marami pong nangangailangan. Buksan po natin ang ating mga puso, buksan po natin ang ating mga pakiramdam, at buksan po natin ang ating pong diwa dahil una ang Diyos na nagbigay ng kayamanan sa atin. Kaya hindi natin dapat isara ang ating pintuan ng pagkakaloob. Gamitin po natin ito ng tama. So, wag lang tayo sa material na bagay, gagamitin po natin ang kayamanan natin upang umapi ng tao. Upang magkaroon magkaroon ka lang ng justice, gagamit ka na ng pera mo. Uutusan mo na ang isang tao para kumitil ng buhay. Masama po 'yan. Alam po ng Diyos kung ano ang hangarin po natin. Alam ng Diyos kung ano ang puso at nilalaman ng puso natin. Kaya depende po yan sa laman ng puso, ang pagkakaloob po natin. Kaya maging wais po tayo. Kailangan maging vigilante po tayo kung anong laman ng puso natin. Kung gagamitin natin ang material na bagay sa kasamaan na ito, hindi ka magtatagumpay, kapatid. Ang Diyos hindi po natutulog. Yan po ang lagi po nating inaasahan. Kaya tayo magkakaloob ayon sa bukal ng ating puso at ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Pangalawa, sa spiritual na panlangit naman, ano ay pagkakaloob po natin? Mga kapatid, yung buhay natin. Kung hindi yung panatagpuan ng Panginoon Diyos, mga kapatid, ito yung pagkakataon
yung paalala natin na mayroon pang tsansa. Hanggat tayo nabubuhay, mayroon tayong chance na magbalik sa ating Panginoon Diyos. Ibahagi natin yung ating buhay. At kung tayo ay lubos at tinanggap ng ating Panginoon Diyos, tayo naman ang magkakaloob. Gamitin po natin ang buhay natin sa pagbibigay sa pamamagitan ng kayamanan ng panglangit. I-share po natin ito. Yung inyo pong na-acquired, na tinanggap sa Panginoon Diyos, na gospel, ibahagi nyo po sa inyo, sa inyong pamilya. Mauna sa inyong pamilya. Ministry mo ang pamilya mo. Kailangan po maidala natin sila, yung pagbabahagi natin sa spiritual, dalhin po natin sila sa paanan ng Panginoon. Maging aktibo tayo sa ating pananambahan. Maging aktibo tayo sa gawain ng Panginoon Diyos. Wala tayong sasayangin dahil yung kayamanan na ito ay hindi natin dapat sarilinin. Mga kapatid at mga magulang, ako po ay nagpapaalala sa maikling oras na ito ay hindi po natin dapat ipagkait ang ipinagkaloob na yaman, material man o panlangit na kayamanan. Mga kapatid, ang lesson natin, sinabi nga sa Mateo verse 21 na ito, sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Naniniwala po ako na ang video na ito ay makatulong sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.